Okay, I'm back. So, ano yung maganda natin pag-usapan today? Siyempre, yung mahalaga, yung importante sa lahat. Yung bakit hindi maganda yung buhay natin. Kasi dati ako, decades ang dinusa ko. Ang tiniis ko na dapat naman pala kung may nagturo lang sa akin ng sikreto. Parang pagluluto ng ano yan eh, ng dish yan eh. Parang inabot ka na ng pagkatagal-tagal sa paggagawa ng goto, hindi mo ma-perfect until dumating yung isang lola na talagang expert sa lugaw, sa goto. At tinuro sa'yo na ang kulang mo is hindi mo niluluto ng tama yung bawang. Dahil yung bawang, pag tumagal, napait. Pagka naman medyo hilaw, hindi lumalabas yung magandang lasa. At saka yung mantika. Parang ang dami palang sikretong dapat malaman. Dapat yung mantika, tama lang yung init para hindi masunog yung bawang. Kasi yung bawang talaga ang magbibigay ng flavor sa lugaw mo. So, sa buhay, lalo na sa pananampalataya, kasi ang talagang nagbibigay ng sikretong totoo is yung tinatawag na authentic transformation. Madaming Catholics, pati na born again, kasi parehong nandun ako eh. Sabihin, I used to work sa 700 Club sa Pilipinas. Ano kasi yun eh, parang merong sister company, CBN. So, dun sa CBN, naglalagay ako ng commercial dun sa kanilang programa. Nakita ko, hindi naman lahat banal eh. Kahit sa Catholics, pumasok pa nga ako ng convent. Daming, hindi lahat pero ang daming mga madre na very political. May politics sa loob. Alam mo yun, parang sa eskwelahan, nag-aagawan maging valedictorian. Gusto maging superior. Ako nga, sinasabihan ng kaaga-aga, nobisyada pa lang ako, Joyce. Sigurado na. Sigurado. Magiging superior ka in the future. Sa isip ko lang, hindi ako sumasagot doon. Bawal sumagot. Mamaminusan ka. Pagka nobisyada ka, nasa grading period ka. Naku po, daming notation. Daming sikreto sa loob. Pero, ang mystery is si Lord. Ang mystery is si Jesus. Kahit dito sa labas. Kaya nga, I've decided, labas na lang ako. Tapos napaalam ako kay Lord, Lord, kung para ako dito, find a way. Pero kung hindi ako para dito, give me a sign. Syempre, ang gusto ng Diyos. At saka talaga ang plano ng Diyos is, matikman ko yung convent para alam kong ipaliwanag. Para mas mabigat or mas klaro ang pagpapaliwanag ng spirituality. So, ano ang sikreto? Madali na mahirap. Unang-una, you have to be sincere. Lahat ba ng tao sincere? You have to be sincere with God. Na talagang totoong hinahanap mo siya, hindi para makuha mo yung gusto mo. Sige nga, matutuwa ka ba sa isang babaeng nagpapakasal sa isang lalaki dahil lang sa pera? Alam mo kung ganun ako, hindi ako tatagal dito. Kasi pagdating ko ng Canada, nagpakasal kami sa Pilipinas. Pagdating ko ng Canada, kanya-kanya kami ng pera. Yun ang kultura dito. Hindi porket asawa kita, hindi ka naman katrabaho or sasagutin ko lahat. Hindi kasya. Kinakailangan magtrabaho ka din. At saka yun talaga ang kultura. Dahil yung biyanan ko, at the age of 40, nag-aral ng nursing at the age of 40. Ako, bumalik ako ng school at the age of 44. Akala ko, wow, awarded na ako. Hindi! Pagdating mo dito, ang mga babae dito parang lalaki. Walang distinction, nagbubuhat. Nagbubuhat ng mabibigat.
responsable, yung tipong antatapang, kayang walang asawa at gustong walang asawa. Kaya nga yung mga lalaki dito, karamihan, namamatay ng single. Sa hirap humanap ng babaeng katulad ng Pilipina. Yung nagsisilbi. Kaya ang tingin sa akin ng asawa ko, diamond. Pinagsisilbihan ko eh. Yung pinaglulutuan. Nako. Bihira yan sa Canada. Yung paglulutuan ka ng asawa mo. Naku, nanay ko. Sasabihin sa'yo, bumili ka. Or, eto, i-microwave mo. Meron silang mga parang semi-half cook. Yung mga pizzang half cook. Ilalagay mo na lang sa, sa oven ng 10 minutes. Oh my gosh. At saka lumaki silang ganun. Kaya, di ko rin, ewan ko papasalamat ako. Pilipina ako. At pinalaki ako ng Pilipinang nanay. Napakaganda ng kulturang Pilipina. Kung titira ka sa abroad, tapos ang culture mo, Pilipino, double whammy, mga madam. Talagang super panalo. Kasi grateful ka, may spirituality ka, madali ka makontento, pagkatapos bibigyan nga, magkakaroon ka ng opportunity, magkaroon ng trabaho, malaki sweldo, ay may panalo ang Canada. Nga lang, sad story. Right now, maraming problema ang Canada. Kasi, nagkamali sila in the past. I think, 5 years ago, sumobra dami ng immigrants, ang daming mga Bombay dito. Ngayon, nag-overflow kami. Ang hirap paghanap ng trabaho, buti na lang retired na ako. God really provides. Kaya sabi ko nga sa iyo read the Bible, mag-concentrate ka muna sa letters ni Paul kasi nandoon ang sikreto. Doon sa Corinthians, sinabi niya ang totoong anak ng Diyos, merong Holy Spirit, kaya magbabago ang buhay niya. At pagka may Holy Spirit ka, you are the temple of God. And God will protect you. And God will provide you. Sumayaman ka, Inday. Dito ang mga tao walang hawak na cash. At ang mga mayayaman dito, hindi, ang tawag dyan, hindi obvious. So, ganun din ang totoong Christian. Mayaman ka kasi meron kang trust fund kay God. Isang hiling mo lang ibibigay sa'yo. Eto nga, microphone, sinabi ko, Lord, parang gusto ko yata nun. Sabihin mo sa asawa mo. Oh, sinabi ko, wala pang 3 araw, hawak ko na ang microphone. Hindi lang ni Michael Jackson, kundi ni Elvis Presley. Ang bigat nito Para siyang 1 kilo. Eto yung dream ko Aba, para na akong professional vlogger. Diba? Kaya, I'm telling you, read the Bible, go to letters of Paul, magsimula ka sa Romans, hanggang sa makarating ka sa Corinthians, and never read it without praying first. Pray so that the Holy Spirit will work in you. Ando na kayamanan mo, Inday. O sige na, ako'y magsisimba pa. Bye guys.